Sam Ashley. Subscribe po natin, Sam Aslay TV. What's up mga kalingap? Supportahan niyo po Sam Ashley. Ayan mga kalingap, may mission tayo ngayong araw. Meron tayong tutulungan dito sa Barangay 6, Mercedes. Ayan, sarap po. Okay ba? Papagpumahin mo kasi ha. Pasok. Hello! Walang bahay nga natin. Wala ng bahay nga natin. Ngayon, para sila lang pinanay. Kasi po, Iwan ko na ito sa ano. wala pang panis. Ay! Mga kalingap, dito tayo sa mansion ni ano. Ano yung pangalan mo, Tabi ate? Okay, nakinyalis po. Ay, dami yung mga pusa ah. Wow! Online. Ano ang punyo ito? Upo kayo dito ate. Madilim, nailaw ka. Meron po. Para makakita tayo. Ano may mga lahi ito? Yan po, Persian cat. Wow! Ano to? Inampun mo? Ano? Sino nagpaampun sa'yo dito ate? Yung na yung pag ng bigas. Ampulin mo na rin. Mga yan, no? Ilan ang pusa mo dito? Tatlo po. Paano yun sila, ano? Paano kunwari na bawas sila? Nilalabas mo? Opo. Ay, mararamdaman mo din. Dito ka ate, sa medyo tabi ko. Para makita tayo. Ano, para tabi yung pangalan mo ulit? Rowena Quinones po. Tungi. Rowena Quinones. Yan, si Rowena Quinones. Yan, pinuntahan po natin dito kasi meron tayong isang kababayan sa parting Pamurangon o ano, tawag dito, Mangcros. Yan, na nag-text sa atin na si Ate Rowena Quinones ay nanghihingi ng tulong. Doon kayo nagkita sa may Sa may Kapitolyo po. sa may Kapitolyo. Ilang taong ka na ate? 45. 45. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Bagay dalawa. Ay, si Totoy. Ito ka, Totoy. Baka pwedeng pataan natin. Patayin mo muna yan. Ano mo? Mamay mo na yan. Yan. Ito lang mga kalingap. Yung pangilan mo itong anak. Ano po yan? Pangalawa. Pangalawa, ilan lahat ang anak mo? Sa una ko pong asawa, dalawa po. Dalawa. Sa pangalawa, Dalawa din. dalawa din. O asan yung ano, tatlo? Na hindi po sa poder ng tatay nila. Yung tatlo o yung dalawa? Opo. Tapos yung, bali naging tatlo ang asawa ko. O tatlo. Kasi nagkakilala kami yung time na, nagkakilala kami sa, tumug-chat lang po, nung papa nito. Ano po siya, trabahador siya ng Don Builders na yung ano ko ni Mayor. No? Oh. Yung kami nagkakilala kami sa chat. Tapos sabi ko, ano po ako dating kasambahay Tapos ang bahay ni ng ano po, doon sa Maynila po. sa Maynila. Ano po, ni Ma'am Annabel nila Rasabal. Kasi ano po kami, nagsama kami ng halos 9 years, nagsama kami. Nagkaroon ka ng anak. Apo, ito yung Ito yung anak nyo. Ilan anak nyo doon? Isa lang? dalawa po. Ay, dalawa. Panganay ko na sa school, nag-exam. Sabi ko, yung time na nagkakilala po kami, halos wala naman pong pananakit ng ano, ano kami. Kasi mula nung dumating po yung anak ko sa bahay,
Sabi ko, dumating po siya sa bahay kasi pinasundo ko po doon sa asawa ko sa bus ng Cubao. Galing po sa Batangas kasi laki yun sa lolo't lola. Gusto ko po kung gusto ko po siyang palakihin kaso yung papa nung anak niyo, sampu rin ng asawa. Ilang taon yun? Yung alin po. Yung panganay mo, ilang taon na yun? Ano po siya nung po siya, 18 anyos po yun. 18. May nangyari po sa papa niya. Yun yung pinakapanganay mo, 18. Opo. Asan siya ngayon? Andun sa poder ng... Yun na po, palibing na lang. Grabe naman yung nangyari. Habang nasa ospital po ako, imbis na yung babantayan po ako sa ospital dahil hindi dialysis ako. Sabi nung may mga kilala po ko na nag-chat sa akin, sabi niya, pinalayas mo din ba yung anak mo? Sabi ko, oo, pinalayas ko na. Yun po pala, pinatira nung kapatid nila sa bahay nila. Tapos nung time na magbabantay po sa akin sa ospital, sabi niya, uwi na ako kasi yung dalawa nga mag-aasikaso yung dalawa na po. Yun pala, kasama po yung Michelle po. Nag-hotel po sila. Grabe. Ito pa mga kalingap, yung kwento ni ate, yung pinakahuling asawa mo na yun, yung papa nito. Opo. Nagkaroon kayo ng dalawang anak. Ngayon, yung panganay na anak mo ate, no? Opo. Yung panganay na anak ni ate, nagkaroon sila ng relasyon ng papa nito. Opo. Ngayon, sila na nagsasama. Opo. Tapos Grabe. ngayon, ang sustento lang, hindi talaga siya nagkaan. Siyempre po, yung dalawa nag-aaral. Ngayon, may exam ng isa. Tapos po pa siya Hindi siya nagsusuporta. support na maayos. Ano yung kanyang trabaho ate? Yung sa ngayon? Ice cream vendor na lang. Dagdagat pa siya ng panibagong anak. Naanakan niya yung panganay mo. Tapos, nag-send pa sa akin ng picture ng anak nila. Sabi niya, hindi ka ba proud? May anak na yung anak ko. Sabi ko, ano yung proud? Sabi niya, ako na po. Sabi ko, masabing ako yan. Kasi hindi naman tayo naging mag-asawa, di ba? Sabi ko, hindi pa tayo magkaanak. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, may anak ko sa kanyang dalawa. Sabi ko, yun panindigan mo yung anak mo ng dalawa. Kasi hindi po talaga. Kahit hindi kayo kasal ate, pwede mo siyang yung mga bata, pwedeng siguro DSWD siguro. Nagano na po, sa PAO, 3 beses na po siyang pinadala ng sulat. Kaso, Hindi siya na-attend. So, hindi po siya nag-ano. dapat i-present siya na at may trabaho naman siya. Yun nga po may trabaho na siya, ice cream vendor. Sa akin din po tumatawag yung mga konsel ng Quezon City. Tapos hindi ko na po sa kanya pinapasa, hindi na lang po sa tiyakin niya. Hindi ko pinapasa yung order ng Quezon City. Kaso talagang sabi ko, sustain na nga lang hinasabi ko sa'yo, ang daming bayan sa eskwelahan. Sabi ko, ano yung padala mo? 350. Sabi ko, yun na nga lang hinihingi ko. Yung kwentahin mo yung bayaran ng dalawang sa eskwelahan, yun ang kwentahin mo. Sabi ko, ang padala mo sa akin na magkano? 250. Saan ko kaya magkapasya? Sabi ko, gano'n. Nangungupahan ko kami ng bahay. Magkano upang mo dito ate? 2,000. 2,000. Okay na po, 2,000 at may taas no? Yung kapatid ko po yun. May kapatid din kayo dito? Nagtatrabaho sa Pandawan. Pandawan siya. Lalaki. Babae po. Dalawa lang po kami magkapatid. Anong trabaho sa Pandawan? Tagaluto po. Yung lutuan doon. Ano po siya? Kusinera. Kusinira, dun sa may Pandawan, yung Opo. nagbubukas ng madaling araw ba yun? Opo. Okay naman at babae naman yung kapatid mo. Pero yung kwento na ate, masakit po yun kasi noong time, yung lalaki taga doon sa Sa Quezon City. Quezon City. Pero kayo original kayong taga dito. Ano po, hindi po ako dito lumaki dati po sa Maynila po. Doon kayo. Pero Bicolana kayo. Opo, yung tatay ko po, Bicolano. Kailan nangyari yung parang nagkaroon siya ng relasyon? Dito o doon na? Doon no? Doon po sa Maynila. Noong time po na Hospital. ginawa ko po kasi uminom po ako ng sobrang daming gamot. Yung gamot ko po sa lupus na 200 mg, inubos ko po yung 3 balik na gamot.
Parang gusto niyo pakamatay. Yun po, inisip ko na po magpakamatay kasi sabi po nung anak ko na yun, ang tagal na mamatay ng mama niyo, sabi ng ganun. Sabi, dito po sa dalawang anak ko, tagal mamatay ng mama niyo, sana mamatay na mama niyo para masaya na kami ng papa mo. Sabi po ganun. Yun. Tapos sabi ko, ano? Para mamatay na yung mama mo, sabi ng ganun. Yung anak ko nga po, nagkaroon ng trauma. Yung panganay ko po, imbis na scholar po siya ng simbahan, na-pull out ko na po siya sa simbahan, gawa namin. Nagkaroon po siya ng traumatized. Halos hindi po siya kumakain, hindi siya nakikipaglaro sa mga bata sa simbahan. Tapos yung mga activity po niya sa school, laging bagsak, laging 75 po. Wala nang tumas na hanggang nag-fourth grading na, wala po, puro mga 75, 76, yun na po ang pinakamataas na pinakamataas na 78. Yung pangalawa mo, yun yung pangalawa. Ilang taon na yung pangalawang anak mo, ate? Yung panganay mo, di ba, Yung Michelle po. Michelle, yung nagkipagsama na sa tatay nito. Yung pangalawa, ilang taon na yun? Pangalawa mong anak. Ano po kasi yun, wala na po akong contact sa kanya. Grabe naman. Kasi po, nung time na nagkakilala po kami nung una kong asawa, nagtatrabaho din po akong kasambahay dyan sa Naga, sa mga yaw po. Nung nagkakilala kami, akala ko matutulungan kami, magpapakasal kami. Kaso, hindi rin po. Nung time na na lumaki po yung anak ko na yan, lakit sa lolo't lola. Nagkaroon kayo ng dalawang anak, no? Opo. Siguro, alam niya siguro na yung nangyari na Pero naghanap po siya ng father figure sa asawa ko. Wala po kasi yung umiintindi sa kanya, naghanap siya ng kalinga ng ama. Tapos kalinga po, yung time na itinagot ng lola. Kaya, yung time na hinahanap ko yan sa social media, hindi ko siya talaga mahanap kahit yung contact ng mga lolo't lola, hindi ko po makontak. Kasi imagine po ninyo, yung panganay na anak ni ate, inasawa ng stepfather, Opo. yung papa nito. Yan. Ngayon sila na nagsasama tapos nagkaroon na May anak na. may isang anak. Yun ang masakit sa part ni ate kasi iniwanan ka, sila ang nagsama. Tapos ang suporta ay Yun po. hindi nakakasuporta lang. Hindi kay Totoy. Ang pangalan mo, Totoy? Anong pangalan nito? Raven Q sa Ay, si Reven. Anong sunod nito? Babae, lalaki? lalaki rin. Ay, lalaki din. O, hinahanap mo si papa mo. Kailan yung huling hindi mo hinahanap? Kailan yung huling nagkita kayo? O, baka nanonood si papa mo. Ano yung gusto mo sabihin kay papa mo? Halos tumatawag po yung ayaw po nilang kausapin. Tumatawag pa rin yun. Hanggang ngayon, may kontak kayo. May contact po kami kaso Ayaw nila. O, ba't ayaw mo, Raven, doon na kausapin si papa mo? Na ano ka, nagtatampo? kasi po nung time na nung di pa po ako nakakalabas ng ospital, halos sinasaktan po ng kapatid nila, yung Michelle po. Grabe po yung mga pasama sa katawan, kalmot sa likod. Sinasakta yung mga kapatid niya. Magkapatid sila sa nanay, di ba? Opo. Tapos pagka sasalubong po yung anak ko, yung bunso ko, tapos yung panganay ko, sasalubong doon sa ama. Sabi nito, pagkami ako laruan, kaso po yung hinahawal sa pintuan. Binabalimag po sila. Tapos pag humihirit ng laruan, pinapalo po sila yung parang stick ko na ganyang kahaba. Yung panganay ko rin po may mga pasako sa Ano sila? Sinasaktan ng panganay niyo? Kung pinagbigyan niyo ng pagmamahal ng dalawang anak ko, hindi ako napili mo. Sabi ko, kayo ang pipiliin niya. Kaya sabi ko, mga asawa ko ngayon, baliw ko talaga. Sabi ko, ay talaga, patunayan mo kung talagang baliw ako. Sabi ko, tinanay ko na magpakamatay. Sa una kong asawa, tinanay ko na rin magpakamatay. Saksak ko ako sa sarili. Dito pala matanong ko ate kasi sabi mo, na-hospital ka. Ano yung sakit mo ate? Ba't ka na-hospital? Lupus po. Lupus. Ano yung laki sa lupus parang? Autoimmune system po. Yung sa mismong immune system mo. Opo. Nahina. Opo. Tapos ano yung Tapos epekto niya sa'yo na ano ka? Tapos nung sobrang dami ko pong inom na gamot sa lupus, yung nag-try po ako magpakamatay, yun, doon po ako nagawa ng dialysis, doon po na yung kidney ko. Naapektuhan yung kidney mo. Opo. Hanggang sa ngayon ate nagdadialysis, hindi na. Opo.
Paano mo nasusuportahan yung ano, pagpapadialysis? Pag ano po, nahingi po ako sa DSWD ng card po yung buwan. Mm. Kaso, yung binibigay po nila hindi po sapat sa, siyempre po nag-agas. Ito, may dalawa kong anak. Tapos hindi ba nagsusuporta yung ama. Kung hindi ko pa po papunta ito sa tiyahin, dahil kapitan naman, dahil pasuli naman papunta sa tiyahin. Dahil ko yung sustento na dalawa, ang katwiran po ng ama, walang pera yun. Wala rin sinasabi, walang pera. Dito pala ate, di ba 2,000 yung ano, hati kayo ng kapatid mo? Tig 1,000 kayo. Opo. Oh, sa ngayon ate, ano yung pinaka, ano, anak buhay mo ngayon? Minsan po may patawag na baga, inis. Kaso, yung time na may lagay na po dyan si Kap, hindi na po ako nakapaglaban. Ngayon, ano, kumbaga, paminsan-minsan ka na lang nakakalabada. Buti nakakaipon ka ng ano, ng 1,000 isang buwan. Minsan po may nabigay ng tulong sa akin Mga kapitbahay mo o sa barangay? sa mga kamag-anak ko. Pag sabi Sa ko, mag-anak nyo, mga nasa malalit nila. pinapadala ka. Minsan, 100, 200, yun lang pagpadala niyo. Kahit kung paano naman ako, Ginigigas sa'yo. kahit kung paano naman ako pamiling bigas, naisip, tatanin ko na po siya. Ito mga gamit ko to sa kapatid ko. Ito mga rice cooker. Ano? Buti na lang may kapatid ka na, ano, na nakapagpundar ng mga gamit ko dito. Opo. Ano lang, patira lang kami dito ng ate ko. Kasi yung time na umalis kami ng Maynila, gamit lang po namin yung lalapit namin. Pinabuhan ba lang paggamit namin. Buti na lang nailapit kayo ni ano, ni isang taga ano, Opo. taga yung ano, pangalan kalimutan ko na. Nagpunta kami dito para makapagbigay din ako ng kahit konting tulong sa ate. At kung pala nagbablog ako. Okay lang ate na ma-i-upload natin ito. Okay lang po. Para makita din ko yung ama. Para makita ng mama yung sitwasyon nung sayang wala yung isang anak no. Magkano yung baon mo, Reben? Ano po yan? Ang biscuit lang po. Biskuit, di ka binibigyan ng pera ni mama. Magkano binibigay ang pera? 10 isa. 10. Parang pugi si papa mo ah. Oh, sinong kamukha si papa niya? Papa po niya. Pero yung anak po niya dun sa anak ko, hindi po niya kamukha. Kung ito ah, may tsura yung papa nito at tisoy-tisoy si Raven ah. Ito pala Ako natin. yan eh. Ano na po ako, nag-chat na po ako sa ama. Sabi ko, tingin naman pambili ng gamot ng anak mo. Ano po, inuubo ang anak mo. Sabi ko, payat ng anak mo. Wala ko talaga. Hindi ko talaga nag-ano. Sabi ko, ubo ng anak mo. Sabi ko, di ba uso ang sakit niya? Sabi ko, huwag mo hintayin na may nangyari sa anak ko. Kapag may nangyari sa anak ko, ewan ko lang kung hindi ako sa anak ko ang pinaglakad ko, hindi ka. Sabi ko, hindi naman kita yung mga po, sustento lang kami nahabol ko sa iyo. Wala na akong pakialam sa iyo kung ano yung gawin sa buhay mo. Totoo na, sustain lang talaga yung ano. Kung dito na rin tayo, mabigay tayo kay ate ng ano, yung kunti na tulong sa kanya. Siguro sa mga susunod na araw, pag may budget tayo, babalik tayo sa kanila. Bigas, may bigas kayo dito ate? Wala po, hindi lang po 1 kilo. 1 kilo. Ano po yun, sabi ko, kapag niya, sabi ko lang 1 kilo, isang Mahirap din oh. Mahirap din. minsan po, nag-ano kami, isang gatang lugaw na lang. Nilulugaw. Grabe, mahirap talaga ang pangyayari na kumita ng pera. Sa totoo lang ate no. Kung ano lang po, kung kaya ko lang po talaga sa bakit kung siya kabuli sa pagsustain ito. Ang sabi ko ng ama, ako naman daw po ang gumawa ng paraan. Sabi ko, kung kaya ko lang trabaho, hindi nakatahabol sa pag-support sa mga anak ko. Paglalagi ko ang mga. Sige, basta ano lang ate. Mag-pray lang tayo. Sana bigyan ka pa ng ano, yung malakas na katawan at may anak kang ano. Pag dumadaan po sila sa simbahan, sabi ko, sana po sa mga ko. Yan, pag Martes, tsaka pag yung papasok po sila sa school, dadaan sa simbahan. Pinag-pray ka nila. Pag-pray yung si mama nyo na ano, lumakas ulit at gumaling at bata pa si mama mo. 45 pa lang. Basta lakasan mo yung loob mo ate. Yun lang, basta mag-pray lang tayo. Kung meron tayong magawang paraan, yung laba-labada, maglaba, basta kaya ng katawan. Pag may natawag siya, may magpapalinis tapos Pati nagmamanicure din kayo. hindi po, linis ng bahay. Linis ng bahay. Nagagamas o sa loob mismo ng bahay. Sa bahay. Mahirap din maglinis ng bahay. Kaya nga po, minsan pagka may tumawag po, hindi ko po na pinakaya minsan nila.
Minsan nga po na namahuli ko sa hagdanan kasi Sino nahuli? Hmm. buti na ano po ako ng anak ko na ang mawakan. Sobrang hilo ko po, sobrang pagod. Daw bumagsabi ng anak ko, Mama, ano nangyari sa'yo? Halos may pasa ako sa ganito. Sabi ko, kung itindihan niya, basta mag-aaral ka mabuti. Sikapin mo yung pag-aaral. Importante rin no, unahin pag-aaral. Tapos ka ng Oo, pag-aaral. tapusin mo yung pag-aaral para si mama mo maipagamot mo. Ano yung gusto mo sa paglaki mo? Ano yung kukunin mo? Pulis. Huwag ka ng pulis. Huliin mo si papa mo. Ano? Paglaki mo magpulis. No, para to kay talagang Yung macho pulis. panganay ko nga po, sabi niya, Mm. Mama, gusto ko maging pulis. Mm. Ha? Sabi ko, malaking gastos yun, anak. Basta, Mama, gusto ko maging pulis kasi pagka naging pulis na ako, huhulihin ko si Papa. Sabi ko, ano? Huhulihin ko si Papa. Kasi ang tawag po nila sa kapatid ko ng Papo. Bro, no? Bro, grabe. Basta mag-aral kayo mabuti. Bata pa si Raven, hindi pa niya masyado naintindihan yung pinag-usapan namin. Tatawa-tawa lang siya. Pero pagdating ng araw, din yan. Naintindihan niya rin kung ano yung nangyayari. Siguro pagdating ng araw sila na yung bahala na kasi pwede nilang habulin ng ama nila sa DSWD pagdating ng araw. Mga kalingap, mabigay tayo ng na konting tulong kay ate. Meron tayong mga pupuntahan pa. Nag-iikot-ikot pa kasi tayo. Hanap tayo ng mga pwede natin na tulungan. Yung kaya lang natin na ibigay sa kanila. Ngayon wala man tayo masyadong budget. Ayan, may pambaon si Raven. Ate, tulong para sa inyo yan. Okay. Ako pala si Sam. Sam Ashley. Taga Kamambugan. Yan, tumutulong dito sa Cam Norte. Yan, sa abot ng ating makakaya. At isa kayo sa mga na nailapit din. Kaya pagpasensya nyo na yung nakayanan ko, sa mga susunod na araw, kung pa rin, pag may pera tayo, babalik-balik tayo. Kasi yun naman yung ginagawa ko sa mga tinutulungan ko. Sige ate, salamat sa pagpapatuloy dito, pagpapa-unlock. Okay na rin kami. Sige. Grabe ang bait-bait nitong Persian cat, pero hindi siya pure. Ano Pure. po yung may lahi ko talaga yan? Oo, may lahi siya, pero hindi siya pure na Persian. Sige ate, salamat. Ayun. Lang film book mo. Opo. So, ang bait naman ni ate, oh. Nung dumating po yung isang pusa, yun, hindi na ako na-diagnose sa dialysis. Pura lang umiikot sa katawan. Kasi yung mga pusa, minsan Siya na nagsasalo sila ng sakit. kahit yung sa panganay ko, sabi nga, po yan, may dala ko sa ospital yung panganay ko. Kaso, wala nang dumating po yung mga pusa. Hindi na sila sa kanya. Maganda rin may pusa, oh. Sige ate, salamat. Mga kalingap. Muli, maraming salamat sa mga mababait natin na mga sponsor. Mga viewers po natin na walang sawang sumusuporta. At nanonood, huwag po tayo mag-skip ng ads para mas madami pa tayong matulungan mga kababayan po natin dito sa Camarines Norte. And thank you, God bless at mabuhay po tayong lahat. Sige.